Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. So ngayon araw, sasagutin ko lang yung mga nagtatanong patungkol dito sa transmission ng CBR 150 na version 2. So tama-tama, meron tayo dito binaba na makina mga bro. So meron tayong pagkakataon para share sa inyo yung posisyon or yung function o posisyon ng shifting fork natin dito sa CBR na 150. So, syempre mga bro, bago natin umpisan yung ating video, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated pag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Tara! Okay mga bro, so dito, hindi ko na ulitin itong mga bro maikli lang itong video natin kaya panoorin nyo na lang or pakinggan nyo na lang ng maigi para iwas tanong ba. Ito yung main shaft natin. Pag sinabing main shaft, kasi ito yung kabitan ng clutch housing natin or yung counter shaft na tinatawag. So, bali, meron siyang isa. May mga tama na nga bro ang gano'n nito eh. Tignan mo. Pero pwede na to pambenta na yan. Kita mo? Ayan may tama Ayan. Okay. Kasi wala nang budget mga bro yung may-ari. Kaya ano na to, pwede na to. Ano to bro? Primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, sixta. Pang quinta, quintang gear ang may tama. Ayan o. Primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, ayun, sixta ang may tama. Ayan. Quinta or sixta, babad sa quinta. Ayan. Ito yun mga bro yung may tama. So ito yon main shaft. So ito yung ating primera. Paano ko nalaman ng primera? Yung pinakamaliit na gear mga bro, yun yung primera. Primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, sixta. Okay. So dito, pagka nagkalas kayo, hindi ito basta-basta natatanggal yung washer. Oh. 'Di ba? Kaya hindi kayo matatakot na matanggal to. So hindi ko na lang kakalasin para mas maikli yung video natin. Ito yung main shaft or yung counter shaft. Ito naman yung output shaft. Okay? Ito yung output kasi dito nakakabit yung sprocket natin. So, tanggalin natin lahat. Meron siyang washer dito para pag natanggal, meron kayong guide. At may washer, at mayroong gear, at mayroong bushing niya nakasama yun sa loob. Ito. Yan, ganyan yung mga bro Ayan. At meron ulit siyang washer. Ito. Yung washer nito, magkapares yan nung nasa unang washer. Yung dalawa, magkapares yan. So, pwede siya magkabaliktadan. Kung sakaling mabaliktad nyo, pwede kayong magkabaliktad dyan. Okay, ito yung washer sa dulo, at ito yung washer. Ito yung sa gitna, at ito yung sa dulo. Ayan. Tapos, itong gear na to mga bro, hindi nyo na matatanggal to. Ayan. Okay. Hindi na siya matatanggal. Ayan. Pero sa kabilang daan, matatanggal nyo to. Okay. So, balik na natin. Ito lang yung sa kabila. Dito sa may sprocket natin. Balik na natin. Meron siyang washer. Okay. At meron siyang bushing. Okay. At meron siyang ito yung gear natin. Bushing muna bago gear. Ayan. At saka yung washer ulit. Okay. Ganun ang posisyon niya mga bro. Okay lang ba magkabaliktad itong washer? Okay lang mga bro. Pero mas maganda, mayroon siyang pataob. Itaob nyo na lang. Kung ano yung posisyon ng makakabit talaga, pag binili nyo, ganun talaga siya. Ayan. So, yun lang yung mga gear dito sa may output shaft natin. Sa kabila naman, meron siyang washer. Hindi naman kayo dito mga bro mag-aalala kasi itong washer, hindi yung kasya sa kabila. Tingnan nyo. Hindi yan kasya sa kabila. Kasi yung gear na tatanggalin nyo to, ayan, hindi magkakabali-baliktad dyan. Ayan o. Hindi siya kasya. So, dito talaga siya kasya. Ayan. Mayroong washer. So, meron tayong gear. At meron din tayong bushing. Laging bushing yan mga bro. Ayan. Bushing. At meron tayong washer ulit. Okay. Yung washer bang ito, magkaparehas din siya mga bro. Ayan o. Okay, parehas yung kapal, parehas yung diameter ng butas. Kaya okay lang din siya magkabaliktad. So, parehas yan sa dito sa kabila. Magkabaliktad din. Ito, magkaparehas lang din. Okay. At ito yung gear matatanggal natin. Ayan o. Okay. So, dito, hindi nyo na makakalas kasi meron siyang circlip.
Yan. Kung gusto nyo palitan tong mga gear na to, kung gusto nyo palitan tong mga bro, automatic, kakalasin nyo yung circuit para mahugot nyo yung gear. Pero wala naman tayong gagalawin dyan, so hindi na natin siya tatanggalin. Okay? So, yun lang mga bro. Ito lang yung possible na matanggal kapag nagugot kayo ng transmission. Ibalik na natin. Balik natin to, yung gear. Okay, wala siyang washer or wala siyang nakapalagay na washer dito. Gear muna. At ito yung washer dito. At yung bushing. Yung bushing, okay lang ba magkabaliktad? Okay lang din magkabaliktad to. Ayan, bushing. At yung gear natin mga bro. At saka yung washer. So, ganun yung posisyon ng transmission ng CBR 150. Kahit sa RS at sa GTR, pares lang po ito. So, ganito yan mga bro kapag magkaasawa yan. Oh. Ayan, ganito. Yan, ganito siya pag pinag-asawa nyo. Kaya, kung papansin niyo yung Primera dito pinakamaliit, Primera dito yung pinakamalaki sa output shaft natin. So, Primera, Segunda, Tercera, Kwarta, Quinta, at saka Sixta. Okay? So, Primera, Segunda, Tercera, Kwarta, Quinta, at saka Sixta. Ayun ang posisyon niya. So, sa pagbabalik nito, sa pagkalagay nito mga bro, hawakan nyo lang to. Yan, hawakan nyo lang to. Ito. Hawakan nyo yung ito ko naman, okay lang naman kasi wala naman siya mga washer. So, kahit dito na lang kayo mag-focus sa may output shaft natin. Hawakan nyo lang ito mga bro. Yan. Yan. Ito mga bro Yan. Kunting laro-laro lang. Yan. Yan, nahulog na. Galaw-galaw. Agoy! Nagkatama nga yung gear. Ay, tumatama. Kaya na pumasok, mga bro. Ayun. Ayan. So, pasok na yan, mga bro. Ayan. Okay. So, pasok na po yan. So, yung position naman ng shifting fork natin, mga bro. Yung shifting drum, baka magkabaliktad kayo, mga bro. Kasi dito, kasya yan, Sa kabila, subukan natin. Ayan, parehas siya kasya. Baka magkabaliktad din kayo. Tandaan nyo, ito yung pin or yung parang selector natin sa neutral. Dahil ito yung sprocket natin, nakataas yung ganun. Nakaganito siya. Ayan. Okay. Tapos, si shifting fork naman mga bro. So, meron tayong mga numbering dito. Ayan 34, 41, at saka 32. Yung 34 mga bro, sa ilalim natin ito ikakabit. Ayan. Sa ilalim. Isang mabilis ang video lang ito mga bro kaya hindi ko na ulitin to. Sa ilalim. Pwede nating unahin to. 34. Ayan, 34. At saka yung 32, dito natin siya ikakabit. Okay? Sa main shop. At yung 41, dito natin siya sa taas. Yan, ganun dapat siya. Yun. Tapos, ito yan sa ilalim. Okay? Yung shifting drum natin. Ngayon, sa pagbabalik nito mga bro, iangat lang siya konti. Ayan kagaya nito. Iangat natin. Iangat natin to. Yan. Kasi mga bro, mahirap tong baka bigla nyo ilagay yung lock nga. Hindi po pwede yan. Kailangan nakaangat to. Kailangan nakaangat. Ayan. Tapos pangalawa. So, ito mga bro, yung mga guide na yan, dito, kita nyo to. Diyan nakalagay yung parang titi ng parang titi ng shifting fork natin. Ayan, nakalagay yan dyan Ayan. O, dyan nakalagay yan. Hindi pwedeng basta nyo lang ilalagay. Okay? Tapos itong ilalim. Yan. Ayun. Tapos, sa kanya ilagay yung pin, mga bro. Yung pin. Pag nakalagay na siya, pakita ko sa inyo mamaya. Pakita ko sa inyo mamaya, mga bro, position ng niya. Yan. Ayun. Yan. Dito tayo Ayan. Ito.
Yan. Yung mga kanal na yan, nakalagay dan yung pasukan ng shifting fork natin. Ganun dapat. Ngayon, paano nyo naman malalaman mga bro kung gumagana? Dapat, yung dulo nito, yung hiwa na yan, hindi naman yan continuous. Meron siyang lock or meron siyang hangganan. Dapat, kaya, kagaya nito mga bro. Dito. Ito. Dapat, kaya niya sumundo. Kaya niya sumagad. Ayan, nakasagad na po yan ngayon eh. Ayan o, ikutin natin o. Tignan natin. Ayan, lahat. Try natin ilagay sa ano. Try natin nilagay sa kabila kung kaya niya sumagad. Ayan o. Ayan, sagad na yan, mga bro. Ayan o. Ayan, sagad na po yan. So, pag nakasagad dito, yan yung primera natin. Ayan o, kahit hawakan nyo to, umiikot yan. Yan yung primera. Pag nilagay ko yung isa, yan. Yan natin. Tagitin natin yung neutral. Kaya, yan ang neutral, mga bro. Hindi sumasabay yung pinaka-shaft natin. Okay. Ito yung segunda. Ito yung tercera. Ayan. Ito yung kwarta. At ito yung quinta. At ito yung sixta. Ayan. Muna, mga bro. Ganun lang. Ganun lang kadali yung pagkasimbol ng transmission natin. Ngayon, dahil malinis na yung mga ibang parts, malinisan natin ito kay bro. Para tunay na. Tingnan nyo yung bagong crankcase, bro. Kasi wala kasi tayong machine mga bro, kasi pili sana natin yung tirahin sa machine kasi wala naman tayo, kaya linis na lang mano-mano. So kandito lang yung video natin mga bro, sana meron kayo natutunan sa basic tutorial natin. So kung meron kayong ibang katanungan, comment nyo na lang mga bro at sagutin natin yan.